Hello, it's me again. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. Palagi kong sinasabi sa mga bago pa sa ating YouTube channel na huwag ninyo ako hanapin sa Pilipinas para magpagawa ng baril sapagkat ako ay 20 years na nagtatrabaho dito sa Kuwait sa Medin Shooting Range bilang isang firearms instructor gunsmith. Ayan, at bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan na nagpakilalang si user. Ang sabi niya, "Good day sir. Thumb safety po, ipakita nyo po paano magkikil kung anong function. Nahirapan kong maglagay ng release ang safety, paglagay ko ng thumb safety." At may follow up pa siya dito. Ang sabi niya, "Sana po ipakita nyo paano mag-function ang thumb safety, paano ipasok, okay, paano ilagay." Ayan, at bago natin yan bigyan ng kasagutan, ako muna ay magpapasalamat sa lahat ng mga subscribers natin. Please subscribe and share sa mga bago pa sa aking YouTube channel. At maraming salamat sa mga hindi nag-skip ng ads sapagkat tayo ay isang charity vlogger na may 6 na estudyanteng tinutulungan. Hindi po natin ginagamit gawa ng videos yung ating mga beneficiaries. Manapay ginagamit natin yung ating maliit na kaalaman para makatulong sa inyo. At yung kinikita natin sa YouTube channel ay tinutulong natin sa 6 na mga estudyante anak ng mga single parent. Kaya nga po pakiusap ko, huwag kayo mag-skip ng ads para tayo ay makatulong. Okay, at dun sa mga nagtatanong ay please panoorin ninyo lahat ng mga videos ko. Kasi yung ibang mga tanong ninyo, paulit-ulit ko nang sinasagot. Natatamad kayong panoorin yung mga videos, natatamad kayong tingnan yung mga title, pero nasagot ko na. So, ang sabi naman yun, hindi kayo may kamukha nito. Ilang beses ko na itong naipaliwanag. May videos na rin tayo nung paano mag-function ang thumb safety. So, walang problema, sasagutin natin yan. Hindi naman pala kayo naumay. So, ayan. Magpapasalamat lang ako. Thank you very much kay Alfredo Isidro. Shoutout sa iyo at doon sa nagpakilalang Ordo Sipay. Nagpadala sa ating GCash number, yan ang ating tresurera, anak ko yan, na tulong doon sa ating mga beneficiaries na mga estudyante. At ganyan din, shoutout kay Architect Arnel Salvador na naging kaibigan ko dito sa Kuwait at personal na nag-abot sa atin ng tulong. Ganyan din kay Boy Umay, kay Jubel Platon, na natanggap ko na yung iyong ipinadala sa ating na-verify ko na doon sa aking anak dyan sa GCash number na natanggap na yung at nagpapasalamat doon sa ating papasalamat yung mga estudyante natin. Okay? Doon sa iyong pinabot na tulong. At yung pang magpapabot ng tulong, maraming salamat. Hindi ko kayo pagsasawang pasalamatan kada vlog ko. Shout out ko kayo. Okay? At doon sa mga mag-enroll sa aking online class, hindi pa ako sumasagot ng personal message. May online class po tayo. At doon sa mga naka-member sa online class, magpadala naman kayo doon sa ating mga beneficiaries. Maraming salamat sa inyo. Okay, yan. At doon sa kasagutan tungkol sa thumb safety, ito ang thumb safety. Ayan, tinanggal ko na. Mas madali po kasi yan kung walang slide. Kung walang slide, mas madaling tanggalin yan at mas madaling ikabit. Kung walang slide, kamukha nito. At mas maganda rin yan para hindi lumalaban yung yung kanyang, kasi hindi ninyo matatanggal at may papasok kang yang. Kung yan ay naka-hammer down, no? Hindi po ninyo matatanggal yan kahit anong gawin ninyo dyan. Hindi po ninyo matatanggal yan, masisira po yan. Pag yan ay naka-hammer down. So, dapat yan ay nakakak position, nakababa ito. So, para madali at hindi lumalaban itong hindi lumalaban yung hammer, tinatanggal ko na itong pin dito. Yan. At pag yan ay tinanggal ninyo yung pin ninyo dito, nang wala na yung slide, at ito ay umutlaw, lumabas ito dito ng konti, bahagya na ganyan, ibig sabihin yan, mahirap yan ikasa. Yung nahirapan magkasa, dapat nanonood ka ng lahat kong videos. Nahirapan ka. Hindi po nakatama yung strand niyan dun sa guide, spring guide o follower. Hindi po nakatama yan, hindi po nakasintro na ganun. Kasi po yung spring guide, yung po ay may parang lusong na nakasintro dun
yung pinakampaan nitong yung pinakampaan nitong hammer, nakasintro yan doon. Yun yung nagtutulak ng spring para bumaba. Para yun naman nagtutulak sa hammer. So pag yan ay hindi nakasintro doon at yan ay tumama sa gilid, malalaman ninyo yan dahil ito ay pag tinanggal ninyo yung pin, uutlaw ito. Uutlaw. At ang magiging reaction nun ay mahirap ninyong matigas itong spring nito at mahirap ikasa. Yun ang nagiging problema. So dapat yan ganyan. So ang madaling tanggalin yan pagka ganyang walang spring nito kasi pag ibinaba ninyo ito, hindi lalaban yan. Bababa din ito. Ayan bababa din itong kanyang housing. Ayan, bababa din itong kanyang ito, yan, bumababa itong kanyang hindi lalaban yan kasi nga wala yung pin. Ayan pag yan ay nakakak na ganyan, hindi yan lalaban. Ayan, nakaganyan na siya, lumabas ito. Pero pag yan ibinalik ninyo, sisiguraduhin na ganun din ninyo yung posisyon, nakasintro din yung strand na yun, Awan ko nakikita ninyo dyan. Yun may strand yan, yung tumutulak dito, yung tumutulak doon sa spring. Ayan, pag yan ay nakaganyan na, madali na ninyong bunutin yan. Itataas lang ninyo ito, isishape ninyo ganyan, at medyo kakalug-kalugin ninyo, tahatakin ninyo. Ayan yun. Madali. At na-explain ko na rin ito, may video na rin ito kung bakit kahit nakashape, ay pumapalo pa rin yung hammer, hindi gumagana yung safety dahil nga ang nagiging problema naman, ito ay napudpud na itong baba na to. Ito napudpud na to. Kasi ito ang kumakalso doon sa sear para hindi mag-disconnect yung hammer at sear. Ito ang kumakalso ngayon pag ito ay pudpud na. Yan, paulit-ulit na tayo. Pudpud na yan. Yan ay kahit nakataas yung safety, thumb safety ay pumuputok pa rin. So ito ay binibuild upan. So pagka naman ang problema ay yung mahirap ishape, ang tigas-tigas, babawasan mo naman ito ng konti, yan ang function yan. Okay. Paulit-ulit na tayo Paulit-ulit na tayo. Ayan, may videos na rin tayo niyan pero sa inyong kahilingan, inulit ko na lang ulit. At pag ipinasok mo yan, dapat ganyan din ang posisyon. Ganyan din. Madaling ipasok yan. Kasi pag hindi mo tinanggal, mahihirapan kayong ipasok. Yan ang pinakamadaling paraan yan. Okay. So ipapasok mo lang ganyan yan, yung posisyon na yan. Ganon din. Ilalagay mo lang na ganyan yan. Siguro din mo lang na nakatapat yung butas nitong safety grip. At ipapasok mo lang uli yan. Dito mo ididiin. Pagkatapos gagalaw-galawin mo lang ng konti yan. Pasok ka kaagad. Pero pag hindi mo ito tinanggal, medyo may ipapasok mo pero mahirap. Medyo gaganong-ganunin mo pa. Pero pag ito tinanggal mo, yan. Madali. So, ang pagbabalik naman ito, dapat nakasintro ito doon. Dapat yung dating position mamaya. So, ipipress mo lang itong trigger at i-unsafe muli. Yan, ibababa muli yung thumb safety para maibalik mo yung trigger ay pindutin mo itong i-press mo yung trigger. Siyempre, hindi naman ibabalik mo uling ganon. Pagkatapos ay isisintro mo yun doon, itutulak mo ulit ito. Ayan. Pag yan ay nakalutang na ganyan, hindi nakapantay, yan ay hindi nakasintro. At ipipress mo rin itong thumb safety para yan ay bumalik dun sa normal. Makikita mo yung butas niyan ay makikita mo lampasan through and through. Kasi pag ito'y nakalutang, mali yun, hindi nakatapat yun. Maliban lamang doon sa mga paltik, hindi ko wala sa fitting yung mga paltik. Pero pag original niya, makikita ninyong ganyan. So pag nakita na ninyong ganyan, ibabalik na ninyo itong kanyang pin para mag-permis na siya dyan. So ayan, babalik na natin. Okay, gagamitan ninyo yung martilyo kasi may lakyan na bulitas doon sa gitna. Ayan naikabit na natin. So, ganun lang kadali ang kasi papanoorin ninyo rin yung mga videos ko nakalipas. Kasi, maaring may mapupulot kayo dito sa videos na ito. Pero yung karagdagang kaalaman, mapupulot naman ninyo sa ibang videos. So, dugtong-dugtong kasi yan. Parang kadina yan, dugtong-dugtong.
pag pinapanood ninyo lahat, hindi, pag isang video lang ang pinanood ninyo, hindi ninyo dapat kaya nga sinasabi ko sa inyo, kung gusto talaga ninyo maging magaling na gunsmith o ma-master itong 1911, panoorin ninyo lahat ng videos, hindi yung kung ano lamang yung gusto niyo matutunan, ano yan, yun lang ang papanoorin ninyo, hindi po parang teleserye yan. Hindi ninyo makukuha yung buong kasagutan kung hindi ninyo susubaybayan yung mga videos o yung mga karugtong ganyan. Hindi yung kita nyo, thumb safety lang yung tinanong nyo, pero may natutunan din kayo sa pagkasa. Kung bakit matigas ito, may natututunan kayo. So, dugtong-dugtong po yan. Panoorin po ninyo. Kita ninyo yung mga yung mga nanonood niyan, hindi na sila nagtatanong, bigla na lang sila. Alam ko yung mga yung mga diehard kong subscriber na gusto talagang matuto Hindi na sila nagtatanong, magko-comment na lang sila Idol, maraming salamat, dagdag kaalaman. Kasi nga, hindi nila tinanong yun. Pinapanood na lang nila yung mga videos. Ngayon, kung napanood ninyo, sabi lang niyo, sir, hindi ko masyadong naintindihan yung parte na yun. Paki-explain uli. Yun. Pwede yun. Kaya, mas maganda yung ganun. Okay, at yung mga gusto magpaturo sa akin sa Messenger na personal, hindi ko kayo tuturuan. Meron tayong online class. Kaya nga nagtayo na ng online class para mahirap kasi magturo, ikaw lang ang tuturuan ko. Kung itong pagtuturo ko sa YouTube, nationwide ito, lahat matututo ito. Kahit ibang lahi na hindi nakakaintindi ng Tagalog na nagre-request sa akin mag-English nanonood sila So, mahirap yung ikaw lang ang tuturuan ko Dapat maraming makakaalam. Kaya ang sabi ko, sa YouTube kayo magtanong. Yung sorry do sa mga nag-ano sa akin sa Messenger, hindi ko kayo pinapansin. Sa YouTube kayo magtanong, or mag-enroll kayo sa aking online class at mag-donate kayo sa ating mga beneficiaries para naman ako ganahan magturo sa inyo. Ayan, maraming salamat sa inyo sa mga magaganda ninyong comment. Alam ko sa inyo kung sino yung talagang sumusubaybay sa aking mga videos. Alam ko. At kaya minsan maraming yung namimili, minsan pipiliin lang nila, may maraming views yung isa, yung iba naman kahit pangit yung regular yung mga nanonood. Yan. Kaya maraming salamat sa inyo. At hanggang sa muli natin videos, magtanong kayo at sasagutin natin yan. Wag lang kayo maumay sa ating mga sagot na paulit-ulit na. Dahil paulit-ulit din yung mga tanong. Okay, maraming salamat sa inyo. God bless us all. Hanggang sa muli natin videos. Thank you very much.